Kumanta na. Nako, dilawan, supalpal kay Vice President Sara. Yan po mga kaubayan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yun mga kaubayan, bago po natin i-play yung ating main video, eto pasadahan po muna natin yung mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na po natin itong si Dilima. Nako, nakikita nyo naman sa picture mga kaubayan, no? Si Dilima po mga kaubayan, sabi po dito sa balita, sabi ni Dilima, "Pray for us." Dilima nagdadasal bago magsampa ng third impeachment kay Vice President Sara. Aba, may pangatlo pong impeachment mga kababayan. Ang tanong nga mga ka-review natin, bakit hindi po pinayagan yung pangatlong impeachment against President Bongbong Marcos Jr.? Ano ba? May pinipili lang ba kayo? 'Di ba? Parang may pinipili kayo. Pero pag-usapan po natin itong picture ni Dilima, kasama po yung mga madre. Pati madre sumasali mga kababayan sa usaping pampolitika. Lalo na sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nung impeachment po nung impeachment po ni President Bongbong Marcos Jr., ni pare o ni isang madre wala tayong nakita. Ibig bang sabihin nun mga kababayan, kasabwat ng administrasyong itong mga madreng ito? Bakit kay Vice President Sara Duterte may galit na mga madre? Bakit kayo? Bakit galit kayo kay Vice President Sara Duterte? Nagtatanong lang po kayo pong mga madre, Pero hindi naman siguro lahat mga kaubayan, Kasi may mga madre rin na pabor din, kay Vice President Sara Duterte. Pero nakakapagtaka lang, kapag ito, totoo itong nakikita natin sa mga balita, kapag for example mga tag dito mga makakaliwa, yung mga nagrarally, yung mga makakaliwang mga identified na makakaliwa ng mga senador, na mga kongresista, palagi pong kasama ang madre at pare, mga kababayan. Diba? Nagtataka tayo, baka itong mga madring ito ay di ba, tumutulong din sa mga makakaliwa. Nagtatanong lang po tayo kasi, di ba? Kasi kung talagang you are for the justice, sa ating bansa, lalo na sa pinaghirapan ng taong bayan, dapat sinigaw nyo rin na panagutin si President Bongbong Marcos Jr. kasi nga po siya ang pumipirma ng ating GAA. Ngayon, hindi ko alam kung ano po ang kanilang complaint against Vice President Sara Duterte nitong mga madring ito. Diba? Ito pong mga nakakapagtaka lang. Kayo mga kababayan, ano po ba ang nasa isip ninyo ngayon? Ngayong kasama ni Lima itong mga madre sa pagsasampa at nagdadasal pa bago magsampa. Nasabi dito, nagdadasal bago magsampa ng third impeachment. Aray ko po. Ito po, basahin po natin ang ilan po sa mga naging komento ng ating mga kababayan. Okay? Sabi po dito ni Jonald, all yellow move pa rin ang ginagawa nila. Gagamitin ng simbahan para sa political ambition. Correct? Kung gusto nyo maibalik sa pwesto, ayusin nyo ang pag-uugali ninyo. Palaaway, haray ko po. Hay nako, ginagamit na naman ang simbahan. Oo. Sorcery in plain sight. Saint Kian, pray for them. Anong pray? Yung pray niya parang yung pray na tag dito, parang yung mga buhaya like that, diba? Yung mga pray na mga kababayan. Pagdasal mo daw sila. Saint Kian, yung si Kian de los Santos mga kababayan, kasi ginawa nilang santo Ayan, pagdasal nyo. Nagdadasal na naman kami na makulong ka ulit. Pwede rin, di ba? Tayong mga nakakakilala kay Dilima, nagdadasal po na makulong siya ulit para tumahimik naman. Nako po.
Kung ako kay Dilima, kung makalabas ako, talagang magpapasalamat ako kasi, di ba, matanda na si Dilima. So, enjoy na lang yung buhay niya habang nabubuhay pa siya. Alright. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito mga karibin natin sa sinasabi ni Dilima na pray for us. Di ba? Ipagdasal nyo daw sila. Ayan, kung gusto nyo ipagdasal nyo po sila. No? Ano pong inyong comment? Just comment down below mga kababayan. At eto, Risa Hontiveros. Ayan, eto naman. Nangangarap po si Risa. Ito pong pangarap ni Risa. Risa Hontiveros gustong gumawa ng ekonomiya na hindi magtatrabaho ang tao para sa pera. Baka magalit sa iyo yung mga negosyante. Kasi paano na sila kung walang magtatrabaho? Diba? Sabi po kasi dito, basahin ko po para sa inyo Naniniwala si Senator Risa Hontiveros na dapat bumuo ang Pilipinas ng isang ekonomiyang hindi lang umiikot sa pera. Ayon sa senadora, marami pa ring Pilipino ang kapos sa kita dahil may trabaho. Yan, may trabaho na nga yan, kapos pa sa kita. Anong gusto mong gawin? Hindi na magtrabaho para kumita. Gusto nyo, ayuda na lang. Grabe. Ayon sa anya, kailangan tiyakin na ang perang umiikot sa ekonomiya mula sa gobyerno hanggang pribadong sektor ay tunay na naglilingkod sa nakakarami at nagbibigay ng disenteng pamumuhay sa mga tao. Paano? Ito, Risa Hontiveros paano magkakaroon ng disenteng pamumuhay kung puro lang kayo ayuda? Kasi yung ibinibigay niyong ayuda, 1 to 2 weeks ubos na. At hindi pa lahat ng Pilipino. Pinipili nyo lang yung bibigyan ninyo. Diba? Siguro para sa iba. Para sa iba, for example, yung mga kakampi ninyo, para sa kanila, pwede nyo silang gawing hindi na magtrabaho, ayudahan nyo na lang ayudahan, di ba? Pero paano naman yung hindi nyo kakampi? Diba? Paano naman yung hindi nyo kakulay? Diba? Alam nyo, na-experience lang po natin na lahat po ng tao, lahat ng Pilipino, lahat ng tao, lahat ng pamilya ay nabigyan ng ayuda nung panahon po ni former President Duterte. Sa panahon pong yun mga kababayan, lahat tayo na ayudahan. Mapagpagkain man yan, mapapera man yan, naayudahan po tayong lahat. No? At nagpapasalamat po tayo doon. Pero it is not sustainable mga kababayan. Kailangan talaga ng pagkakakitaan, no? Sabihin na natin hindi magtrabaho. Yung negosyo, trabaho pa rin yan magtatrabaho ka pa rin po. Diba? I'm not against, no? Dito sa sinasabi na yung bawasan yung pagtatrabaho. Siguro ko iniisip ni Risa Hontiveros magnegosyo. Pero still trabaho pa rin yan mga kababayan, no? Baka iniisip ni Risa Hontiveros ayuda ang solusyon mga kababayan sa lahat ng problema ng ating bansa. Aray ko po Sabi ni Risa Hontiveros, pwede ko talagang i-dedicate ang sarili ko to working also to have an economy in our society na hindi yung tao laging kailangan magtrabaho para sa pera at karamihan ay kulang sa pera. Kulang para mamuhay ng disente ng tao pero na yung pera na umiikot sa ekonomiya natin ginagastos ng gobyerno. Ini-invest ng mga private sectors, mga business people ay nagwo-work para sa karamihan. Business mga kababayan, no? Ibig sabihin something to do with work, no? Kasi hindi naman po maglaran ng business kung hindi mo tatrabahuin no? Hindi ko alam anong iniisip ni Risa Hontiveros. Anyway, sana magtagumpay ka. Kasi matutuwa talaga ang taong bayan kapag nagtagumpay ka, di ba? Ay nako. Ano pong inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at dahil ito, papasudahan din po natin itong President Bongbong Marcos Jr. PBBM biyaheng New York sa susunod na buwan. Anong iniisip nyo? Alam ko kung anong iniisip nyo no? Baka iniisip nyo baka magpupulburo nito sa New York. For example lang Kasi yun din kasi yung yun ang biglang pumasok sa isip ko Tapos pangalawa, baka magpapa-opera ito sa New York, di ba?
Kayo, yan yung mga opinion lang po natin. No? We're just speculating. Pero eto, basahin po natin ang balitang ito. No? Ito. Sabi po, baka iba po yung iniisip natin sa balitang ito. No? Ito. Sabi po dito, nakatakdang bumiyahe. Ito, highlight po natin ha. Nakatakdang bumiyahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa New York, USA para sa 4 na araw na working visit. Ito ang inanunsyo ni Palace Officer Attorney Claire Castro sa press briefing ngayong Lunes. Ngayon po yan. Ayon kay Castro, dadalo ang Pangulo sa pagbubukas ng 70th session ng Commission on the Status of Women. Nakatakdang magsalita ang Pangulo sa gaganaping special session ng General Assembly ng United Nations. Nakatakda ring makipagpulong ang Pangulong Marcos Jr. sa ilang mga opisyal ng United Nations. Hindi pa tinukoy kung sino-sino ang kasama ng magiging delegasyon ng presidente sa kanyang US trip. Ayan mga kabayan. Gastos na naman po ito. Gastos na naman po ito. Baka billion po ang magastos nila kung marami silang sasama doon mga kabayan. With the expense of Filipino money, no, mga karabin natin. Pero anyway, sana maging fruitful itong kanyang pagbisita, no, sa US mga kabayan, sa New York. Kasi iba kasi yung iniisip natin akala natin magbibili ng pulburon or something, di ba? Pasalubong. Tapos baka magpapa-opera ay hindi naman pala. Magtatrabaho naman pala. Alright. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at eto, pasadahan po natin itong video ni Ma'am Joey Cruz, no? Sabi po dito, sinupalpal ni BP Sara Serrisa. Eto, pakinggan po natin. At bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po, Ma'am Joey Cruz, pasok. Yung mga galit na galit kay Inday Sara, yung mga gusto pa rin ipa-impeach si Inday Sara, they do not pay attention to this one. Bakit sila galit na galit kay Inday Sara at gusto nilang pa-impeach si Inday Sara? But the very process of impeaching Inday Sara in 2025 is riddled with corruption, but you do not want to pay attention to it. Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Risa Ontiveros, malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Wala talaga ako kaamor-amor dito. Sabi niya, Risa Ontiveros, real danger daw, no? Talagang takot sila kay Vice President Sara Duterte, no? Lahat gagawin nila para hindi lang talaga makabalik makabalik ang isang Duterte bilang isang presidente, mga kababayan. Grabe. Sa mga sa mga yellow pinks na to sobrang sinungaling. Magkalinawan lang tayo. Yung impeachment ni Inday Sara, it revealed yung mga corrupt practices nila sa Congress. It's purely political. And sa bibig mismo ni Risa Ontiveros nang galing na si Tanga, gagawin niya ang lahat para mawala lang ang mga Duterte sa politika. Bakit? Because they cannot beat the Duterte in any election. They cannot do what the Dutertes are doing. Ang gagawin nila, i-eliminate nila. 'Di ba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. That's the that's what VP Inday Sara is telling us. The reason why they plan to impeach her is because umalis siya nag-resign siya sa government ni Bongbong Marcos. 'Di ba? And that made her an open target. The reason why I wanted to talk about this is because kung maalala nyo, nung panahon na bad trip na lahat ng mga Duterte supporters kay Bongbong Marcos,
At meron na nga mga Duterte supporters na nababad trip kay Inday. Kasi parang, ano ba yan Inday? Ikaw na lang ang nagbibigay ng benefit of the doubt dyan kay Bongbong Marcos. 'Di ba? Ikaw na lang nagbibigay ng benefit of the doubt dyan. Lahat kami bad trip na sa kanya. Ikaw na lang ang ano. Kasi at that time parang ganun pa yung dating ni VP na parang inuubos niya talaga yung pasensya niya kay Bongbong Marcos. But I think now, people should understand the reason why kailangan niyang gawin yon. Kasi nga, once na umalis siya sa government ni Bongbong Marcos, she became an open target. And that is what Inday Sara is telling us right now. Na, kaya niyo naman ako pinapa-impeach kasi nilayasan ko kayo eh. 'Di ba? Kaya niyo ako tina-target ngayon kasi nilayasan ko kayo. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. So yan mga kababayan, dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. No, hindi naman lingid sa ating kaalaman mga kababayan, even the presidential sister, Senator Amy Marcos, na talagang ganun nga ang kanyang kapatid mga karabin natin. So, hindi nga natin alam kung ano pa ang inaantay, no, ng armed forces. Bakit hindi pa sila gumagalaw dito? No? Is it legal, no, na magkaroon tayo ng isang kahit ano na lang, kahit common sense na lang, kahit hindi legality ang pag-usapan, is it common sense or practical to have addictus president, mga kababayan? Parang hindi, di ba? Kahit sa ibang bansa siguro. O kita nyo ngayon nangyari sa Venezuela, mga kababayan, di ba? Tinarget ni Trump kasi ayaw ni Trump ang ganun eh. No? Na, sa bagay, yun kasi talagang lantaran, binabagsakan yung US ng kanilang mga basura. No? Iba naman po yung sa atin kasi user lang. Diba? We don't know yet. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction dito mga kababayan? Just comment down below. And maraming salamat po. Please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.